Ang topic po natin ngayon ay hindi ko na sinundan po yung series ni Pastor Rapi. Ang topic natin ay enemy's weapons to stop you. Okay, enemy's weapons to stop you. Stop you what? Stop you serving God? Stop you following God? Stop you pursuing your dreams? God-given dreams? Pati po yung mga dreams ninyo at pati po yung mga pursuit natin sa buhay. Okay, may mga weapon. Sino po sa inyo sa bahay, meron kang tinatagong weapon? Ay, yan. Okay. Na pag sumugod yung China, ilalabas mo. Okay? Pag lumusob yung Russia, okay, pag lumusob yung mga galing sa Mars, no? Ay naka-ready tayo. Okay, so physical po yun, pero sa spiritual sense ay meron pong battle. Okay, tayo po ay nasa isang digmaan. Okay, pansin niyo po yon. Sabi nila ay ang labanan daw hindi flesh, no? Kundi not flesh and blood, pero sa spiritual. Kaya po dapat makita natin, expose natin ano ba yung mga weapons ng kaaway. So, number one weapon ng kaaway ay deception. Sabihin nyo nga, deception. Mas malakas, deception. Check po natin sa yung verse natin. In Ezra chapter 4, starting from verse 1 to 4, ay to 5. Ito po yung nagtatayo sila ng templo. Galing po sila sa pagkasakop, 70 years, babalik na sila doon at ginagawa na nila yung nasirang temple, rebuilding of the temple. Sabi dito, verse 1, they approached Zerubbabel, yung pong mga kalab, yung pong mga adversaries, no, yung mga nabalitaan nila, uy, tinatayo na yung templo. Dali-dali po yung mga enemies, ginawa nila. They approached Zerubbabel and the heads of the fathers' houses and said to them, let us build with you, for we worship God as you do. And we have been sacrificing to Him ever since the days of Esarhaddon, king of Assyria, who brought us here. But Zerubbabel, Yeshua, and the rest of the heads, ito po sabi nila, you have nothing to do with us in building a house to our God. But we alone will build to the Lord, the God of Israel, the king of Cyrus, king of Persia, has commanded us. Diyan po, kung tutuusin, ang ganda naman ng alok. Tama ba? Nakitang gumagawa ng templo, tinatayo yung simbahan. Sabi niyo, tulungan na namin kayo para mabilis. Kung ikaw, hindi ka mag-iisip, o sige, para yung pagkatayo ng templo, nakatipid kami sa manpower. Tama? Pangalawa, baka meron ka diyang buhangin. Baka meron ka dyan hollow blocks, dalhin mo na. Baka may yero ka dyan, okay? Kung tutuusin, maganda po. Pero dyan, makikita natin, sabi nila, kami man din, sumasamba kay Yahweh. Ang tawag po sa kanila ay mga syncretists. Parte sila ng grupo ng syncretism. Ibig sabihin, no, sumasamba sila kay Yahweh, pero yung kanilang paniniwala, halo-halo. Halo-halo na. Nag-a-accept sila ng iba't ibang paniniwala. Example, Christian daw siya, pero naniniwala sa horoscope, mga ganon. Christian daw siya, naniniwala sa malas, sa kaswerte. Hindi ako naniniwala sa swerte, baka malasin ako . Okay, joke lang po yun . So, yung madami. Okay, sabi nila, oo nga, pero ihalo nyo sa amin yung inyong paniniwala. So, may deception po doon. What they were saying were half-truth. Kasi ang goal talaga nila ay, ang goal nila makapasok sa loob, at pag andun na sila, madali na pong guluhin. Maliwanag sa verse 1, sabi nila, and the adversaries, nalaman nila. Okay, na tinatayo na yung templo at nagplano sila, paano ba to sisirain? Paano ba to i-stop yung pagtatayo ng templo? Deception. Sabi nila, the intentional misleading of another. Okay, gusto mo talaga siyang iligaw. Gusto mo talaga siyang mamali. Okay? Sabi nila, paano ba tayo na-deceive? Una, yung tinatawag nilang self-deception. Yung sarili mo, ikaw na mismo, niloloko mo na sarili mo. Ikaw mismo ay pinapaniwalaan mo na yung mga mali. Okay? Pangalawa, yung false teaching. Sa mga parents po dito, ingat po kayo. Sabi nila ito yung pinaka-danger na pwede mong gawin sa pamilya mo. Yung hayaan mo makapasok sa pamilya mo yung maling katuruan. Tama? Ito yung paniniwala mo, naniniwala ka sa Bible, naniniwala ka na Word of God, naniniwala ka sa kaligtasan sa pagitan ni Jesus, tapos bigla mong hinayaan, may nagturo o may napakinggan ka, ipinasok mo yon sa pamilya mo. Kaya ingat po tayo, mga parents, no? Yung pinapasok natin ng mga
katuruan. Pangatlo, yung po tinatawag nila na deceiving spirit. Okay? So, yun po yun. Pero hindi natin isa-isain yan. Nagbigay lang po ako ng mga ilan. So, sa panahon po natin, ano po ba yung mga deception ng kaaway? Sabi po pala sa Revelation chapter 12, verse 9, si Satan daw, ang tawag sa kanya, the deceiver of the whole world. Okay? Andito siya para linlangin. Okay? Linlangin ang mga tao. Saan? I-deceive sila sa mga deception dyan, sa kahuling araw, paniniwalain niya na siya yung Diyos. Kaya someday, ang pinakamalakas talaga na grupo, someday, ay Antichrist talaga. Kasi madami siyang madideceive. At yung mga na-deceive niya ay kakalaban sa ating Panginoon. So maliwanag po yan. Ito nga, check nyo nga po ito. Anong basa nyo dyan? Check mo nga bro. Anong basa nyo dyan? Basahin nga natin. 1, 2, 3, begin. May narinig ako, sabi niya, Pastor, ang basa ko dyan ay ang bait ni Satan. Come on. Come on, tama ba? Deception. Sabi po sa 1 Corinthians din, sabi niya, si Satan daw ay nagpapanggap na mabait. Okay? Nagpapanggap siya na parang angel of light, para sa ganon, madami siyang madeceive. Hindi na po Satan ngayon, matatakot ka pag may dalawang sungay, tama? Tama ba? At mayroon dalawang palayok ba yun? Yung ganon. Hindi. Siya po ngayon, ang kanyang pandanin lang ay, na po siya, very subtle. Sabihin po talagang, hindi mo alam. Niloloko ka na pala, hindi mo alam, mali na pala. Okay, so ganun po siya. Ganun siya katuso. Ano po yung ilang mga bagay, makita natin dito. Ito. Medyo luma na po siguro to, pero balikan natin. Ito yung paniniwala. Okay? Follow your heart. Deception. That's a lie. Tama ba? That's a lie. Kung ano nasa puso mo, sundin mo. Narinig mo na ba yan? Pinayo sa'yo? Kung tumibok ang puso mo, sundin mo. Tumibok puso ko sa kanya, Pastor. Kanina nakita ko Oo nga, pero tumibok puso mo, may asawa siya, may asawa ka. Tama? Tama ba? Come on. So hindi lahat ng pagtibok ay susundin talaga Okay, sabi ng Bible ay guard your heart. Okay, sabi ng mundo, follow your heart, pero sabi ng Bible ay guard your heart. Not just guard your heart, not follow your heart, but of course, as a Christian, follow Jesus. Okay, alam natin, pag ganon, hindi tayo maliligaw. Then number 2, sabi ng iba ay do whatever makes you happy. Talaga? Yan, doon ka masaya Kahit ikaw pahamak mo. Diba? Trip-trip lang yan. Okay? Ito masaya, sundin mo. Yung papaligaya sa'yo. Pero alam natin na hindi po tama yon. That's a deception. Okay? Dugtungan nyo nga po to. Do whatever makes you blank. Okay? Sabi ng isa kanina, makes you holy, makes you healthy. But how about, pero sabi po talaga ng Bible ay do what is right in the sight of God. Tama ba? Okay, gawin natin, ano yung tama, okay, sa harapan ng Diyos, kahit sa tingin ng tao, ay ito yung tama. Okay? At minsan, sa tingin ng tao, pag ikaw nga yung gumawa ng mali, para ikaw pa yung masama. No? Pero tayo, alam natin, hindi, ito yung tama At kailangan, tinatayuan natin to bilang mga Kristiyano. Ito po, sino sa inyo dito ay mayroon namang television pa? Yan. Wala na. Sino dito sa inyo may cellphone? Wala, bibigyan. Hindi. Napalitaan nyo naman siguro, no? Minsan, dyan ako sa may poblasyon. May event dyan, umulan lang yata ng 15 minutes. Paglabas ko, baha talaga. Okay, hindi naman bahang-baha. Naglakad ako, tapos hanggang doon sa andaan, baha din. Bigla ko tuloy naalala yung issue ngayon na flood control project. Tama? Okay? Hindi ko naman sinisi doon, bigla lang. Bakit? Kasi ito yung paniniwala nating isa. Okay? At ang dami dito talagang na-deceive, no? Love money, use God. Tama ba? Mas minahal na yung pera at ginagamit na ngayon ang Panginoon. Okay? Yung iba, lalapit sa Panginoon kasi may kailangan. Yung iba, yung mga, sabi nila, okay, yung iba ay ginagamit yung religion o simbahan o anything, okay, para sa kanila, no? Ang tawag na dyan ay love of money. Greed na yan. Kaya sabi ng isa, hindi naman natin kailangan, ang mas kailangan daw natin ay greed control. Pero sabi po, ito po yung paniniwala natin dyan, love God, of course, use money. Amen po ba? Tama?
Bakit? Kasi yung money, dapat naman kasusin yan eh. Okay, pero huwag kang papayag na yung pera, siya na yung kumukontrol sa'yo. Paano malalaman pag alipin ka ng pera? Okay, di ba? Yung lahat na lang na gagawin mo na para sa pera. Okay, yun nga ay yung ganid na. Okay, yung greed na. Okay, yung pagmamahal na. Hindi, walang masama sa pera, okay, pero pag minahal mo na siya, doon na po sumasama. Okay? Meron pong isang sa Bible, may parable of the sower. Ang ginawa po niya, yung isa, nagasik siya sa may daanan, tinukan ng ibon, tapos isa naman po sa may sarak yata, isa naman po, tama, sarak, isa naman po ay sa may duwagan, sa may mga tinik-tinik, at isa naman alam natin na itanim siya sa magandang lupa at tumubo. Pero, yung explanation yon ay ganito. Sabi, yung isang napunta sa mga tinikan, ito daw po siya, no? Sige bro, ilagay mo. Ito daw siya, no? Yung, sabi daw, but the cares of the world and the deceitfulness of riches and the desires of other things entered in, choke the word. Kaya daw hindi nakapamunga yung word of God. Okay? Ikaw, nakikinig ka ngayon, pwedeng, ang saya-saya. Okay, sinirang ka ng gospel, nakapakinig ka ng word of God. Ang sabi nga nila, John, ay superficial. Okay, yung repentance. Shallow, mababaw. Na-hype lang siya. Kaya sabi doon, nung dumating na, okay, anong date ngayon? Anong date ngayon? August 31. Nung dumating niyan, yung mga Judith, di ba? Mga Judith, babayarin. Ito na. Yung mga alalahanin ng buhay. Daming babayaran, di ba? Okay? At pinagpalit na si Lord. At literal po, may mga ganyan po. Ang tawag nila dyan ay materialism. Sabihin nila, ba't ka magisimba? Ba't mo unahin yung spiritual? Wala kang makain. Okay, yun na po yung naging priority nila. Mas minahal na po yun nga, alalahanin ng mundo, yung cares ng mundo, ay hanggang sa na-choke na, okay, napabayaan na yung salita ng Panginoon at relasyon nila sa Panginoon. Okay? Pero, iba po, sabi ni Lord, si Lord sabi niya, pero ba't tayo nag-isimba? Ba't natin binibigyan ng halaga yung Sunday? Kasi nainiwala tayo, hindi, yung design natin eh. Yung design natin eh. At sabi nga nila is yung salitang rest. Rest is you are saying, Lord, I trust you. Di ba? Lord, I trust you. Nagtrabaho na ako Monday to Saturday, at yung mga bagay na hindi ko na kaya, out of control ko na, Lord, gusto ko ipagkatiwala sa inyo. Tama ba? Hindi ka naman tamad masipag ka naman. Pero alam mo, sarili mo, kailangan mo, you need to pause for a while, sundin mo yung principle ni Lord, tama ba? At kailangan mo, literally, you need to rest. Pero hindi lang basta rest, yung dadalo ka sa gawain ni Lord at sabihin mo, hindi Lord, uunahin kita. Alam mo yung mga principle na sinasabi ng Bible. Maliwanag po yan sa Matthew 6:33 din. Okay, nagkaintindihan po. Marami po yan. Pero yan po yung ilang mga bagay, okay, na marami pa na idea ng mga deception, pero yan po lang po muna ngayon. Then number 2, ay makita natin dyan, of course, ay distraction. Ang goal po nila, makapasok sa loob, sa pagkatayo ng templo, then guguluhin na po sila. Pwede sabihin nila, huwag ituloy yung templo. Iba na lang. Ito na lang gawin natin. Okay? Guluhin sila hanggang sa madistract na sila sa ginagawa nila, okay, hanggang sa matigil na okay, yung pinapatayo. O hindi man matigil, ay bumagal. Okay, hindi lang yun. Gusto din nila ay sila mismo magkagulo. Okay yun. Sabi nila, paano ginagamit ni Satan yan? O ng kaaway. Okay, sabi nila, if the devil can't make you sin, he will make you busy. Tama? Hanggang wala ka ng oras, no time for prayer, okay, no time for Bible reading, no time for devotionals, no time for helping others, no time for church. Hindi lang po yun, hindi lang tungkol sa simbahan. Pero wala ka na rin time sa alam mong mga bagay na dapat pinagtutuunan mo ng oras, like studies. Tama ba? Sa mga estudyante. Tama ba? Ako po, nung ako ay estudyante pa, nasa Bible school ako, mas shooter talaga ako kay Long Bomb sa Stephen Curry. Yun talaga yung sekreto ko. Okay, kung meron Stephen Curry ng Pilipinas,
Siguro, ako po, sa mga distraction ko talaga, gustong-gusto ko talaga mag-basketball. Actually, pangarap ko talaga PBA, bro eh. Kinulang lang talaga ako ng height. Pag ako po, na-auto-focus talaga ako lagi. Na-distract talaga. Ang bilis ko ma-distract pagdating sa basketball eh. Talagang addict na addict ako dyan. Example, gagawa ako ng report, project, tumalbog yung bola. Darwin! Kasi po, ito yung namin eh. Ito yung dorm namin. The same time, Bible school, isang malaking building. Tapos, meron kaming half court. Hindi ko pa naman alam, kung pag may mga time na mag-pray na ako, bigla akong tatawagin. May mga time na, ito, mag-devotion na ako, niready ko na sarili ko. Ballpen, niready ko na. Niready ko na yung, lahat, niready ko na eh. Wala pang cellphone nun eh. Niready ko na eh. Tapos bigla ba naman, oh Lord, mamaya ka na Lord, mamaya ka na. Kaya kakamamaya na, pagod na ako eh, wala na. Tama ba? So ulitin ko, hindi lang po ito sa spiritual, pero baka may ilang area ng buhay natin. Okay, nga, na-distract na ako, no? Hanggang sa napagod na ako. Hindi lang busy eh. Pero tingin ko ay kasama to, no? Pinapagod ka talaga eh. Hanggang sabi mo, mamaya na lang yan. Bukas na lang yan. Bukas na lang yan. Bukas na lang. Hanggang sa nawala na nga po. And eventually, dahil naging busy ka na, humina na spiritual life mo, ay babagsak ka na rin po sa pagkakasala. Okay? So hindi ko sinasabing ganyan lagi, pero at least makita natin sa paanong paraan ka dinidistract ng kaaway. Okay? At ng mundo. Ay yung mga offer din. Okay? So, yan po yun. Sabi nila, the secret of concentration is elimination. Okay? Ano yung mga bagay na i-eliminate mo? Na sobrang dami mo nang ginagawa, dapat meron ka nang eliminate. Sa pagtanda ko po, ay tanda talaga eh, tumatanda na ako. Ay nakita ko, hindi na paramihan ng ginagawa eh. Sabi ko, gusto kong tumagal sa buhay, hindi lang po sa buhay as in, malagaan pa yung mga anak ko, tumagal sa paglilingkod, sa pastor, sabi ko may mga area talaga, may bitawan na ako eh. Pipiliin ko na lang talaga yung alam ko na tinawag ako ni Lord, at pag ginawa ko to, mas magiging effective ako. Tama ba? Okay, kahit hindi yan. So check po natin. Minsan sabog, baka sabog eh. Ito yung pinapagawa ni Lord ay sabog na masyado. Okay, distracted ka na. Yeah, pwede. You have gifting, you have gifts, you have resources, you are talented, pero wala din pong mangyayari kung distracted ka naman. Okay, that's number 2. Okay, na deception ng kaaway. Number 3, how about this one? Discouragement. Sabihin nga natin, discouragement. Ang discouragement po, ay hindi nag-click eh. Hindi nag-click yung internal conflict na gusto nilang dalhin. Pag hindi pala nangyari yon, sa labas naman, gagawa siya ng paraan, sa labas ka naman aatakihin. Sabi doon, sila daw ang ginawa nila, umupa sila na magdi-discourage sa kanila. I-check mo nga bro, andyan. Sabi doon, and the people of the land discouraged the people of Judah and made them afraid to build. Discourage talaga eh. Huwag nyo na ituloy yan pagkatayo. Huwag nyo na ituloy yan. Kukulangin yan. Huwag nyo na ituloy yan, babagsak yan. Ay no, tinakot pa eh. Pag tinuloy yan ha, mga ganun, dami. Okay, diniscourage talaga sila. No? At hindi lang po yun. Umupo pa sila ng mga professional counselors para lang i-prostrate sila araw-araw. Araw-araw. Sabi dito, all the days of King of Cyrus, king of Persia, until the reign of Darius, king of Persia. Araw-araw na pangangantsaw, araw-araw na discouragement, araw-araw na mga negative words sa kanila. Okay, alam nyo ba ninyo, dahil dyan, natigil ng bahagya yung pagtatayo ng templo sa loob ng 16 years. Ang tagal. Pero syempre, marami pa pong nangyayari. May accusation pa sila eh. Pero nakatulong po yon, yung discouragement. Sabi po nila, ano ba ang discouragement? Ang discouragement ay walang pinipili po yan. Huwag mo sabihin malakas ka spiritually, huwag mo sabihin, it is portrayed as common human experience characterized by a loss of confidence, enthusiasm, or hope, often resulting from difficulties or setbacks. Meron pong, minsan po ay si Senior Devil ay mag-retire na siya. Sabi niya, ito yung mga tools ko, mga weapons ko. Gusto ko na ibigay sa inyo, mga Junior Devils. Nagkaroon siya ng auction o tawag doon, nagpatawag siya, no?
tawag doon yung mga exhibition, sabi niya ay, tawag doon, help me? Yung mga sample, mga painting mo ay ilalagay mo dyan? Exhibit. Thank you po. Nagkaroon siya ng exhibit, sabi niya ay, nagpunta yung mga junior devils, sabi niya, pili na kayo ng mga weapons na gagamitin nyo para linlangin yung mga tao, wasakin yung mga pangarap nila, yung buhay nila, para sirain yung mga church leader, mga Christian, anything, yung mundo, para tumalikod sa Diyos. Nakita nila, ito, envy, jealousy, lie, greed, ang dami, taga 1,000. Nagulat sila, merong isa, times 10, yung kanyang halaga. At ang pangalan niya, discouragement. Sabi ng iba, discouragement, ang babaw naman yan. Pero sabi ni senior devil, sabi niya ay, that's my secret weapon. Ang dami niya bakit? Kasi parang ang babaw. Di ba? Parang wala lang. Di ba? Hindi siya parang extravagant na weapon. Pero, effective po to. Let me give you an example in the life of Elijah. Si Elijah, nagkaroon ng competition between him and 1,000 prophets of Baal. Ito lang po yung challenge. Okay, magtawag ng apoy mula sa langit. Baliktad, no? Samantalang tayo, tatawag tayo ng tubig, di ba? Umulan sana. Pero sila tayo umulan sana ng tubig, sila umulan ng apoy. Huwag yung pray yun, ha? Wag. Pero sabi na Elijah, mauna na kayo. Magkape muna ako. Sabi lang muna ako ng pandesal. Upo muna ako. Mauna na kayo. Sige na. At ginawa nila yung 1,000, nagasayaw, talagang nag-pray, sumigaw-sigaw kay Baal, wala talaga. Kinantsawan ni Elijah, sabi niya, baka tulog yung Diyos nyo. Sumigaw ka pa. Sigaw pa kayo. Check mo katabi mo kung tulog. Yeah. Huwag mo sigawan. Tapos, ang ginawa nila, wala talaga. Nagsugat na sila, sinugatan na, wala talaga. Sabi ni Elijah, tapos na ako magkape. Sakto, ako na. Teka lang, buhusan yung tubig. Pinabuhusan ng tubig to. Di ba? Madaming tubig. Nag-pray lang siya, di sumigaw, nagpadala si Yahweh ng apoy. At dahil dyan, nanumbalik yung bayang Israel sumamba sa tunay na Diyos kay Yahweh at pinatay yung 1,000 false prophet. Tuwang-tawa si Elijah, grabe yung kanyang success, yung kanyang naging spiritual giant. On fire. Ang kanyang expectation, hihingi ng tawad si Jezebel, yung reyna. At sabihin niya, magbabalik loob din kay Yahweh. Pero sabi ni Jezebel, kung paano mo pinatay yung mga propeta ko, bukas na bukas, promise, sure, sakto, suwak, papatayin din kita. Ano mo dahil doon? Na-discourage si Elijah, sabi niya, Lord, patayin mo na rin ako. That's how discouragement works. Okay? Huwag mong sabihin na okay na ako. Yun po yung discouragement. Kaya ang tanong natin, who discourages you? Okay? Pwedeng, power na power ka ngayon. Okay? Pag uwi mo sa bahay, saan ka naman galing? Nagsimba ka pa. Ano ba naman yan? Di ba? Tama ba? Okay? Yung nagisimula ka na bumalik, yung nagbabalik loob ka sa Panginoon, nagseryoso ka na sa Panginoon, gusto mo na talaga maglingkod sa Panginoon, doon pa nagkaroon ng mga discouraging moments. Lord, bakit ganon? Gusto ko na maglingkod sa inyo, ba't nagkasakit ako? Lord, bakit ito nangyayari sa business namin? Lord, sa relasyon namin, ba't ganito? Yun po yun. At marami pang iba. May nabalitaan ka na pastor, no? Ay, yung pastor, nanguha ng pera. Ay, ayoko na. Nilahat na natin yung pastor. Tama ba? May nakita kang church leader, di ba? Nagpo sa Facebook, parang sablay, nilahat na natin. Ganyan pala sila. Ganyan pala. So marami pong mga pwedeng mangyari. Pwedeng tao, sitwasyon, okay, nagkaintindihan? So yun po yun, ginagamit po talaga yan ng kaaway. So kaya po, dapat aware tayo sa kanyang weapon na po yan. Then, pang-apat po, ito na po yung last natin. After nyan, yung counter-attack tayo, ay yung pong doubt. Okay, sabi po sa Ephesians chapter 1, alis na po tayo sa Ezra, sabi po niya dyan ay, isuot nyo lagi, you take the helmet of salvation. Check mo nga bro,
Okay, yung sabi doon, yung helmet of salvation. Ayun po yan. So take the helmet of salvation. Ayun po yun. Ano po, pag sinabing helmet, ano po bang pinaprotektahan ng helmet? Diba? Yung ulo po. Yun po yung labanan. Ayun yung picture. Sabi niya, it is to protect the mind of the believers against the attack of Satan. Okay? Bakit po? Kasi po sa battle, sa gera, ang major po na atake talaga dyan ay yung head. Tama ba? Para patay agad. Kasi pag kamay, pwede pa eh. Pag paa, pwede pa eh. Tama? Yun po yun. So ano pong ginagawa ni Satan sa atin at yung enemy? So the enemy is attacking us by his weapon of doubts. Okay? I-inject siya ng doubt sa atin, sa isipan natin, sitwasyon. Isa-isahin po natin yan. Number 1, ay ito yung mga doubts. No? God won't save you. Tama? Hindi ka iligtas ni Lord. Hindi ka ligtas. Lalo na pag nakagawa ka ng kasalanan, langit pa ba ako? Diba? Okay? Marami pa. Kaya ba ako iligtas ng Panginoon? Ang sama-sama ako na. Siguro yung iba, pero ako, tingin ko, yung case ko ay hopeless case na to. At marami pa tayong marami pa tayo pwedeng sabihin. Pwede mong sabihin din na yung doubt, hindi ka mahal ni Lord. Okay? Kung mahal ka niya, bakit ganyan yung buhay mo? Next slide, bro. Okay? Kung mahal ka ni Lord, tignan mo, ba't ganyan yung buhay mo? Hindi pinagpapala. Tignan mo yung mga kasabayan mo. Successful na, ikaw hindi pa. Ba? Ba't ganun nangyayari sa sitwasyon mo ngayon? Ba't di umaayon? Yung mga prayer mo, ba't wala? At marami pa po yan. Kung mahal ka ni Lord, ba't ganito? Sabihin niya, pinabayaan ka na. Hindi siya concerned sa'yo. At marami pa po siyang i-inject sa atin. Okay, God can't use you. Okay, huwag ka nang mag-life class. Huwag ka nang magpatuloy sa SOL. Huwag ka nang mag-invite. Okay, huwag ka nang pag-amin sa Lord. Okay, marami. Okay, yung mga doubts, kaya ko ba to? Yung tiwala mo, sarili mo, okay, gagamitin ba ako ng Panginoon? Okay, ini-inject siya ng kung ano-ano man. At marami pa. Pwedeng God can't forgive you. Ang laki na ng kasalanan mo. Kahit humingi ka pa ng tawad, araw-araw, hindi na. Baong ka na. Okay? Pero sabi nila, gano'ng kalaki kasalanan mo? Sabi ko, Titanic, singta ka ng Titanic. Hindi lang isa, 10. Tama ba? Pero tandaan mo, yung love ni Lord ay, kung gano'ng kalaki yung kasalanan natin, example lang, at ko, ay yung love ni Lord, di ba, singlaki daw ng ocean. Palakpakan naman natin si Lord yan. May isa pong chat si Satan, si enemy, siya blackmail yan, nag-blackmail siya. Basta blackmail, bro. Okay, the devil's favorite folder. Sabi, you open your heart and suddenly, there it is. Another unwanted message in your inbox. Sabihin niya, you're not good enough. Remember what you did? Okay? Yesterday? Last week? Last month? Kanina, bago pumunta dito? Come on. Ang kapal na mukha mo. Pasimba-simba ka pa. Diba? Anything. Blackmail ka niya eh. Diba, pag sinabing blackmail, ay, di ba, yung gagamitin niya yung pass mo, di ba? Tama? Gagamitin niya yun, di ba? Sa'yo. At ganoon siya. Yun yung tactics niya eh. Pero makita natin na hindi po yun conviction. Yun po ay condemnation. Para lumayo ka sa Panginoon, isipin mo, di ka mahal ni Lord, sabihin mo, di ako karapat-dapat kay Lord. Di ako karapat-dapat sa simbahan na yan. Di ako karapat-dapat dyan. Hindi ako nababagay dyan. Dito ako nababagay sa dati kong buhay. Tama? Yun talaga yung goal niya. Okay, pero sabi nga nila, if the enemy of Satan, or if Satan reminds you of your past, remind him of his future. Tama ba? Bakit? Yung future niya kasi nakakon eh. Yung alam niya sarili niya, yung future talaga niya, itatapon siya sa lawa na naglalagablab na asupre. Okay, yun yung kanyang future. Pwede mo sabihin, yeah, you're right, that's my past, pero iba na ako ngayon. Ako ay binago na ni Lord at patuloy niya akong binabago araw-araw. Amen ho ba ron? Amen. Sabihin mo, doon ako yun, past ko yun, pero ito na ako ngayon. Buti na lang, sabi ni Pastor Rapi, dahil sa kanya, nagturo siya, sabi niya, God will not use your past against you. God does not use your past against you. Buti na lang. Pero Satan, ginagamit niya yung past mo
laban sa'yo. Pero si Lord, iba siya. Nagkaintindihan? Okay, nagkaintindihan. So, that maintindihan po natin. Ito po yung mga counter-attack. Number 1, bilisan natin, ay assurance, kasiguruhan. Yung helmet, ito po yung, it is about assurance of salvation. Ina-assure ka ng Panginoon, di, ligtas ka na. Nung tinanggap mo ang Panginoon, ng personal mo tagapagligtas, sure ka na sa kaligtasan. Sa'yo na yan. Regalo ko yan. Nagkaintindihan? Number 2, how about this one? Assurance of God's love. Tama? Sabi ni Lord sa, I think Romans, sabi, sino makapag-iwalay sa atin sa Panginoon? Kamatayan ba? Sabi niya, ano ba, sa ilalim ba? Ano man? Sabi niya, wala makipaghiwalay sa atin sa love of God. So, dapat assure ka doon na mahal ako ng Panginoon. At yung pag-ibig ni Lord, hindi na madadagdagan at hindi na mababawasan. Bakit? God siya. Nagkaintindihan? Nagkaintindihan? Sa tao, pwede. Standard natin. Nabawasan yung love ko sa'yo. Na-demote. Pero kay Lord, hindi po. As in, God is love. Kung po yun. At unconditional po yun. Sacrificial po yun. Okay, so, then ano pa? Of course, yung pong God's grace. Ibig sabihin, kaya kang gamitin ni Lord. Tama? Siya yung nagbibigay sa'yo ng kakayahan. Kasi po, pag sinabing grace, dalawa yan. Okay, so, undeserved favor. Di tayo karapat-dapat. Ginawa tayong karapat-dapat. Namatay si Lord para sa atin. Pero ngayong ligtas ka na, sabi ni Lord, I can use you. I will bless you. I will strengthen you. I will enable you. Nakakaya mo dahil sa akin. Kaya po ngayon, tumatayo ako. Sarili ko lang hindi ko kaya, pero buti na lang sa biyaya ng Panginoon. I mean, no, Baron? Ano pa? Yun nga po, God's forgiveness. Sabi po sa 1 John din, sabi niya, kung lalapit ka sa Panginoon, siya ay tapat na papatawarin ka sa iyong mga kasalanan. At nilinisin ka. Lapit lang po tayo sa Panginoon. Instead po na lumayo, ay lumapit sa Panginoon, kilalanin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Okay, so that's number 1. Number 2, out's 1, a continuous trust in God. Tuloy-tuloy. Okay, tuloy-tuloy na pagtitiwala sa Panginoon. Yan naman po, yun yan po, shield of faith. Check mo nga bro, ayun ba yung verse? Sabi, in addition with this, take up the shield of faith. Yung shield po of faith, ganyan po yan sa labanan. Lahat po ng arrows ng kalaban, masasangga mo. Okay, pero ano ibig sabihin ng shield of faith dyan? Yun nga po, continuous trust in God. Check mo nga bro dyan. Okay, so ito yung the believers continuous trust in God, in His Word, in His promises, in all circumstances, necessary to protect us from Satan's weapon or from the enemy's weapons. Iyon. Sabi doon, in all circumstances, yung pagtitiwala mo sa Panginoon, ano man sitwasyon sa buhay, yun tuloy-tuloy. Okay? Lord, tiwala ko sa iyo talaga. Ano man yan? Magulong sitwasyon ng buhay natin, yung, alam mo, sarili mo, hindi Lord, yung kapit ko sa iyo, yung ka-faith ko sa iyo. Okay, di ako bibitaw. Amen ba? Okay, yun po sinasabi niya. Sabi niya dyan ay yung, ano ba pang-counter sa discouragement? Yung mga pangako ni Lord. Okay? Next slide, bro. Okay, yung, sabihin mo, Lord, ba't dito nangyari sa akin? Ito yung mga pangako mo. Ay, ito ba't ganito, Lord? Parang hindi nag-aakma. Balikan mo lang yung mga pangako ni Lord sa buhay mo. Tama ba? At pang-counter sa discouragement, focus on Jesus. Sabihin nyo nga, focus on Jesus. Hindi sa tao. Diba? Kasi madi-discourage ka talaga eh. Aayaw ka talaga eh. Pero, sabi nga nila, in the first place, hindi naman natin pwedeng husgahan yung journey ng iba. Yung kanilang spiritual journey. Tama ba? Hindi mo pwedeng sabihin, ganyan siya eh. Hindi naman tayo Diyos eh. We can pray for them, we can help them, pero tandaan natin na tayong lahat binabago ng Panginoon at hindi tayo lahat perpekto. Patuloy tayong binabago ng Panginoon, inaayos ng Panginoon, pero ikaw, sabihin mo, hindi Lord, di ako titingin sa tao, di ako titingin sa mga mali, no? Nakikita ko, basta I will fix my eyes on you. Amen ho ba ron? Fix your eyes on Jesus. Focus on Jesus. Panlaban po yan sa mga discouragement specifically. Then, ano pa? Yung discernment. Sabihin nga natin, discernment. Yung discernment naman, yan yung panlaban natin sa deception. Diba? Yung mga panlilinlang, panluloko ng kaaway. Kasi yung discernment, ang ibig sabihin yan, the ability to know what is right and what is wrong. The ability to know what is truth and what is lie.
The ability to know, is this spirit, is this things from the devil or from God? Ito ba ay sa Diyos ba to o sa tao lang? Mga ganon. Na-distinguish mo. At dahil dyan, hindi ka madaling maloko. Pero ano ba dito, nag-aaral sa bangko, nagtatrabaho sa bangko? Mga cashier? Wala? O gusto mo pala mag-apply? Wala. Parang 3 p.m. service, walang umamin. 10 a.m. lang. Pahiram sana ng 1,000. Hindi, joke lang. Alam ba ninyo, sabi nila, tatanungin ko lang kasi, i-confirm ko lang eh. Alam ba ninyo, check mo nga bro yung isang slide. Yung expose. Sige bro. Sabi nila, hindi naman nila minamaster yung peke. Ang minamaster talaga nila, yung tunay. Kasi pag minaster mo yung peke, ang dami nun. 20 pesos na papel, 50 pesos. Ano pa? Masterin mo lahat, 500. Ang dami. Eh kung may dolyar pa. Sila, isang hawak pa lang nila, alam na nila kung tunay. Kasi nga, expose sila sa tunay eh. Tama? Di ba? Alam agad nila, check pala ako, peke ito kasi ganito eh. Bakit? Kasi tunay, may ganito. Tama ba? So dapat ganoon tayo. So expose yourself to God's Word. Okay? Tama ba? Expose mo sarili mo sa salita ng Panginoon. Habang ini-expose mo sarili mo sa salita ng Panginoon, madali mo nang ma-detect ngayon, ma-discern kung may mali. Maling turo. Nalaman ko, hindi naman sa alam ko lahat, pero sa paglipas ng panahon, nalaman ko kung may mali. Example, mamaya may magsabi sa inyo, ako ang tunay na Diyos. Alam ko, mali ka agad. Alam ko, mali agad. Ako ang tagapagligtas. I'm the Son of God. Alam ko, mali ka na agad eh. Sabihin mo, I am the way, the truth, and the life. Alam ko, mali na agad. Sumanib ka sa reliyon ko para maligtas ka. Alam ko, mali agad eh. Maniwala ka sa ganito, maniwala ka sa ganyan. Alam ko, mali agad eh. Alam ko, dahil expose ako, salita ng Panginoon. Nagkaintindihan? Okay, yun yung goal natin. Meron na tayong discernment spiritually. Parang may mali dito. Okay, expose mo sarili mo sa God's people. Ibig sabihin yan, kung mausap ka ng mga leader, mga pastor, bago ka magkama sa decision, magpatulong ka, magpagabay ka. Ito po kasi yun eh. Paano po ba kaya to? Expose mo sarili mo. So yung prayer din, isok mo sarili mo sa presensya ng Panginoon at dyan tatalas na yung ating discernment. Gusto ko magbigay ng example na yung hindi makadiscern. May pinsan ako, nung siya ay nag-aaral, ay nanalo daw siya ng 50,000. Sabi niya, para maklaim mo yung pera, pumunta ka si Buwana, maghulog ka ng 5,000. Ginawa niya! 50,000 yun eh. Yung kanyang tuition fee, ginawa niya. Pinambayad, ayun, naloko. Na-deceive. Na-scam. Pangalawa, graduate na. Nanalo na naman daw siya, 30,000. 50,000 din, 50,000. Mag-GCash naman daw, GCash. Pumayag ulit, naloko na naman. Tapos, yung kapatid niya, nanalo yata, na I don't know, parang sa baba, 20,000. Kailangan niya mag-GCash ng 3,500. Naloko na naman. Sabi ng ate niya, huwag mo nang gawin yan, 2 beses na ako. Huwag mo nang gawin yan. Ginawa. Alam paano namin na-discover? Empleyado namin yung kapatid. Kikunenta ng cashier namin yung pera, kulang ng 3,500. Pinaamin niya kasi siya may hawak ng pera nung araw na yon. Na-confirm kasi yung kapitbahay namin nagpapa-GCash. Ang tawag cash in ba yung cash out? Ganun, something like that. Nalaman namin, opo, nagbigay po siya dito ng 3,500. Nalaman, umamin. Sabi ko, ganun po mangyayari sa atin pag walang discernment. Tandaan po natin area lang po yun ng finances. Wala pa po yun sa area ng relationship, area ng teaching, at marami pang iba. Tama ho ba? So, yun po yung sinasabi natin. Kailangan natin expose talaga sarili natin sa mga bagay po na yan. So, nalaman po natin ito yung mga weapons ng kaaway, pero meron po tayong pang-counter po dyan. Pero gusto ko po idagdag yung weapon na to. I think this is very powerful. Hindi ito, tingin ko kasama to. Ito yung mga dinidiscuss ni Pastor Rapi. How about yung weapon natin ay praise or worship? Gusto ko magtapos sa isang kwento. May isang bata na may isang 16 years old pa lang siya. At ang ginawa niya, namatay yung kanyang lola. Tapos pag-uwi pa lang sa bahay, galing sa sementeryo, ay namatay naman yung namatay yung lola, namatay naman yung lolo. Okay?
Hanggang sa napasigaw yung nanay, Diyos ko, bakit ganito? Kasi buong pamilya, Christian eh. Tapos yung mga anak, mga workers eh. Tapos, nawalan ng trabaho yung tatay, nagkandalubog sa utang, syempre, dalaway namatay. Unti-unti nakikita niya, tinatanggal yung mga appliances nila, mga gamit. I don't know, binibenta ba o sinasanla? Pati yung motor nila, yung tricycle, ay kinukuha. Nag-iiyakan sila. Pero siya, sabi niya sa akin, gumigising ako ng alas 5 ng madaling araw just to worship God. Just to worship God. Yun yung kanyang naging response. Hindi niya inayaan, mawala, mag-doubts, magduda siya. Hindi niya inayaan, mapasukan siya ng discouragement. Hindi niya inayaan, madeceive siya ng kanyang emosyon. At sinasabi ng mga kapitbahay nila na hindi mga Kristiyano. Okay? Lahat ng yan. Unti-unti, hindi man isang iglap, paglipas ng mga buwan, nagkatrabaho yung tatay, unti-unti, kung paano nilabas yung mga appliances, nakita niya, pinapasok. At yung mga sinanla ng mga sakyan ay nabawi. Pero sabi ko, I like your attitude. Grabe. 16 years old. 16 years old. Hindi binitawan yung pananampalataya sa Panginoon. Hanggang nag-worship siya, dati lumiit na yung tingin niya sa Diyos, pero habang nag-worship siya, lumalaki ulit yung tingin niya sa Diyos. Yung perspective of God niya. Yung pala yung tulong nun. May isang kanta, gusto ko awitin natin to. It is our weapon. Weapon natin to. Yung worship, weapon natin yan. Weapon natin. May isang kanta, ito to, yung Heart of Worship. Pero alam ba ninyo, paano to naisulat ni Matt Redman? Ay nag-worship sila, na-assign ng pastor, parang performance na lang Parang performance na lang, pagalingan na lang ng worship team Pinatigil ng pastor yung worship time, sabi niya, stop. Sabi niya, grupo-grupo kayo, mag-pray kayo. No worship time, no praises. Hanggang sa nagrupo-grupo sila, sabi niya, pray lang kayo. Nag-iiyakan na yung mga tao, syempre. Hanggang sa isang grupo na to, mayroong kumanta. Hanggang sa domino effect, kanta-kanta lahat. Hanggang sa yung atmosphere, nagkaroon talaga ng true worship. Kaya nabuo ni Matt Redman yung kanta na to. The Heart of Worship. Pakinggan natin yung lyrics, kantahin natin. Pero hindi lang yon. Gawin mong weapon. Gawin mong weapon. Anong pinagdadaanan mo ngayon? Gawin mong weapon. Gawin mong weapon. One of our weapons. Powerful weapons.